Nakikita ng Iran ang banta ng kamatayan dahil muli na namang target ang Isfahan, isa sa mga pinakasensitibong lugar ng kanilang programang nuklear. Matapos kumalat sa Israel ang impormasyon tungkol sa isang posibleng magkasanib na operasyon ng Estados Unidos at Israel, kasama ang mga detalye tungkol sa pagpasok sa lugar, paghahanap ng pinayamang uranium at direktang aksyon sa loob ng complex. Noong Mayo 20, 2026, nagsimula magsalita ang rehimen ng Iran tungkol sa kontroladong pagsabog sa hilagang Isfahan. Pag-activate ng depensang panghimpapawid at paghahanda laban sa posibleng paglusob. Eksakto sa lugar kung saan gustong malaman ng mundo kung ano ang itinatago ng Teheran. Pinainit ng medyang Israeli ang usapin. Nadaos ng pulong na pang-emerhensya ang Komite ng Depensa ng Parlamento ng Israel habang tumugon ng mga ayatola ng banta, propaganda at pahayag tungkol sa pagiging martir. Hindi ito mukhang seguridad, parang organisadong taranta lang. Naipwesto ni Trump ang presyon ng tama. Hindi lang simboliko, kundi nasa sentro ng nuclear na panghihikil ng Iran. Ikukwento ko lahat, kaya siguraduhin nakasubscribe ka para laging updated. Real-time na impormasyon, pinakamataas na kalidad ng pamamahayag. Pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves. Ang Isfahan ay naging pangalan na kinatatakutan ng mga ayatola dahil hindi ito basta-bastang base lang. Ayon kay Rafael Grossi, direktor ng International Atomic Energy Agency, malaking bahagi ng uranium ng Iran na pinayaman sa Anim-Napu ay maaring nasa complex na nasa ilalim ng lupa na ito. Iniulat ng Reuters noong Marso na tinatayang nasa 400 at 40.7 kg ng material na ito bago ang mga pag-atake noong 2025 at halos kalahati nito ay maaring konektado sa lugar ng Isfahan. Mas mababa ang antas ng pagpapayaman na ito kaysa sa kailangan sa sandatang nuklear, ngunit mas mataas kaysa sa para sa sibilyang gamit kaya naging sentro ng pandaigdigang pag-aalala at issue laban sa rehimen. Kung ang pasilidad nuklear ay naging target, may ulat ng kontroladong pagsabog, na-activate ang depensang panghimpapawid at may talumpati ng pagkamartir, malinaw ang pagbabasang pampulitik. Napansin ng Iran na tumbok ni Trump ang puntong pinakamasakit. Ang mga impormasyong kumakalat ay nagpapahiwatig ng rehimen ay naghahanda ng mga lugar sa Isfahan upang pigilan o pahirapan ng isang magkasanib na operasyon ng Estados Unidos at Israel. Lumilitaw si Trump na ginagamit ang presyon bilang sandatang pampulitika sa krisis na ito. Binabanggit niya ang negosasyon pero nananatili ang banta. Ayon sa Reuters, sinabi ni Trump na pinatigil niya ang planong pag-atake sa Iran matapos makatanggap ng mungkahing kapayapaan mula Teheran ukol sa posibleng kasunduan para limitahan ang programang nuklear ng Iran. Alam ng rehimen ng Iran ang paghinto na ito ay hindi nangangahulugan ng ginhawa, kundi maikling palugit lamang. Sinusubukan ng Iran na gumamit ng matitinding salita, pananakot sa reyon at panloob na propaganda upang magmukang matatag. Ngunit inilalantad ng Isfahan ang tunay na kahinaan. Ang programang nuklear ay naging pisikal na target, hindi na lang puro pananalita. Pulong diplomático. Ipinahayag ng pandaigdigang ahensya ng enerhiyang atomiko na hindi nila alam ang kasalukuyang kalagayan ng isang bagong pasilidad ng pagpapayaman sa ilalim ng lupa sa Isfahan dahil ang nakatagdang inspeksyon ay nahinto matapos ang digmaan noong 2025. Ang kakulangan ng access na ito ay lalo lamang nagpapataas ng hinala at nagbibigay ng mas malaking lakas sa presyon ni Trump. Kasama rin sa kalkulasyon ng Israel dahil ayaw nilang magamit ng Iran ang negosasyon bilang tabing. Ang pagtagas ng impormasyon sa isang istasyon ng telebisyon sa Israel tungkol sa planong kumpiskahin ang pinayamang uranium malapit sa Isfahan ay nagdulot ng reaksyong politikal sa Israel at ipinakitang hindi na lang ito usapin ng malalabong banta. Sa usapin ng pagpasok, pagprotekta, paghahanap ng material na nuklear at pagpigil na maitago ng Teheran ng imbakan, malinaw ang mensahe sa mga ayatola. Hindi propaganda ang pakay, kundi ang ugat ng kapangyarihang nuklear ng Iran. Dumating ang tugon ng Teheran sa karaniwang estilo ng rehimen. Banta, relihiyosong talumpati, pangakong lalaban at pagtatangkang ipinta ang anumang presyon bilang pag-atake sa sambayan ng Iranian. Pero iba ang realidad. Ang mismong rehimen ang naglagay sa Isfahan sa gitna ng krisis sa pamamagitan ng pag-iipon ng pinayamang material, paghihigpit ng akses ng mga inspektor at pagpapatuloy ng pulisya ng pananakot laban sa Israel sa mga bansa sa Gulpo at sa mga estado laban sa mga inspektor, at pagpapatuloy ng pulisya ng pananakot laban sa Israel, laban sa mga bansa sa Gulpo at laban sa iba pa.
Matagal nang sinasabi ng International Atomic Energy Agency na hindi nila makumpirma ang kalagayan ng mga inventaryo dahil kulang sila sa access. Tumaas din ang tensyon sa iba pang mga lugar sa Iran. Iniyulat ng Reuters ang mga pagsabog sa isla ng Kes na iniugnay ng mga opisyal ng Iran sa pagtatapon ng mga bala ng kalaban. Matatagpuan ang Keshm sa isang estratehikong lugar malapit sa kipot ng Hormuz at lalo pang nagpatibay ang pangyayaring yon sa pakiramdam na nagpapakilos ang rehimen sa iba't ibang larangan ng sabay-sabay. Sinusubukan ng Iran na ipakita na handa itong harapin ang lahat noong ika-20 ng Mayo 2026. Iniulat ng medyang Amerikano na nagbanta ang mga opisyal na konektado sa Revolusyonaryong Gwardiya na atakehin nila ang mga target sa labas ng gitnang silangan sakaling ituloy ni Trump ang isang malaking aksyon laban sa rehimen. Ang ganitong uri ng pahayag ay hindi nagmumula sa kumpiyansa. Nagmumula ito sa takot na baka matamaan ang target sa Isfahan at mawala ng rehimen ng alas na ginagamit nito sa pakikipagtawaran sa mundo. Ang presyon sa Estados Unidos ay bahagi na rin ng digmaang politikal. Sa Senado, umusad noong Mayo 11, 2026 ang hakbang para limitahan ang kapangyarihan ni Trump sa digmaan laban sa Iran. Layuning pigilan ang aksyong militar nang walang apruba ng Kongreso. Para sa base ng kanan ay isa pang patunay na ang sistema ay kumikilos para itali si Trump eksaktong sa panahon na nararamdaman ng Iran ang higpit ng pagkubkob. Habang nagbabanta ang Teheran, may mga tao sa Washington na pinipigilan ang sarili nilang presidente. Hindi lang dahil sa kahalagahang nuklear, kaya nakakatakot ang Isfahan para sa Iran. Nakakatakot ito dahil sa simbolikong halaga. Kapag napanatili ni na Trump at Israel ang pressure sa complex na ito, mawawala sa rehimen ang kwento ng pagiging hindi matatalo. Palaging pinapatagal ng Iran ang proseso, nakikipagnegosasyon, inaantalang inspeksyon, nagpapakalat ng mga banta, gumagamit ng mga armadong kaalyado, naghihintay na humina ang internasyonal na presyon, saka muling lumilitaw na nagsasabing gusto nito ng dialogo. Ngayon, mas maigpit na ang laban. Alam ng Israel na ang pasilidad sa ilalim ng lupa na walang malinaw na inspeksyon ay hindi kayang protektahan ng diplomasya habang panahon. Ipinapakita ng kasaysayan ng gitnang silangan na ang mga pinaghihinalaang pasilidad nuklear ay hindi tinatrato bilang normal kapag nakikita ng mga lider ang bantang eksistensyal. Noong 1981 inatake at bahagyang winasak ng Israel ang reaktor nuklear ng Iraq na Osirak malapit sa Baghdad na sinasabing hindi dapat mapalapit si Saddam Hussein sa pagkakaroon ng kakayahang nuklear militar. Pagkalipas ng mga dekada, ang pag-ataking yon ay simbolo ng preventibong aksyon kapag bigo ang diplomasya at mabilis lumaki ang panganib. Naranasan din ng Syria na maging totoo ang ganitong uri ng babala. Noong 2007 binomba ng Israel ang pinaghihinalaang reaktor nuklear sa rehiyon ng Deir ez-Zor at inamin lamang nila ito sa publiko makalipas ang ilang taon. Noong 2018, iniulat ng Reuters na kinumpirma ng Israel ang pag-atake at mensahe nila sa Iran. Hindi papayagan ng rehimen na bumuo ng mga sandatang nuklear. Mabigat ang kasaysayang ito dahil alam ng Teheran na kapag nakita ng Israel ang banta ng nuklear, hindi sapat ang diplomatikong pahayag lang. Ngayon, inilagay ni Trump ang bigat ng Estados Unidos sa usapan na mag-isa pa lang ay sapat ng dahilan para magpanik ang Teheran. Ang Israel, na may suporta ng Amerika, ay nagiging mas matinding presyon. Maaring sumigaw at manakot ang rehimen ng Iran sa mga bansa sa Gulpo, pero alam nilang lumiit na ang kanilang puwang. Kung papayag sila sa seryosong negosasyon, kailangan nilang buksan ang programang nuklear at magbigay. Kung hindi, magiging pangunahing target pa rin ang Isfahan. Sa praktika, ang Iran ay naipit sa pagitan ng propaganda at realidad. Sinasabi ng propaganda na hindi sumusuko ang rehimen. Ipinapakita ng realidad ang sensitibong pasilidad nuklear na nasa ilalim ng presyon, internasyonal na ahensyang kulang sa akses, nag-aalalang kaalyado, alertong Israel, at si Trump na ginagawang sandata ang paghinto. Ang takot ng Teheran ay hindi nakikita sa pampublikong pananalita. Nasa paghahanda ng kondisyon sa pinaaktibong depensa, sa pinalalaking banta at sa pagtatangkang gawing simbolo ang Isfahan, bago pa maging ebidensya ang Isfahan. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin ko mapanatili kang may tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.